pag-asa, hindi ka naman nananampalataya, so useless din. Wala. Hindi tutubo. Kaya yung, di ba yung sinasabi natin sa ating mga hinahayuan, na talagang kailangan namin natin. Kumbaga sa pagkain talagang, nguyain natin at namnamin natin yung lasa noon, di ba? Para nandun ang sustansya. Kasi daw, yung napakabilis kumain, yun ang nagiging problema. Kasi di ba, tayo laging nagmamadali sa ating buhay, lalo kapag nagtatrabaho. Talaga namang karne, laging bilisan. Dahil iniisip natin, ay, may susunod pa akong gagawin. Kailangan mabilis. Masama pala yun. Diba? Kasi mahirap tunawin. Where in fact, yung napakabagal kumain, talaga namang ninanamnam na mabuti, mabilis yung, diba? Oo, mabilis matunaw, ma-digest, diba? Kuhang-kuha ang sustansya, at the same time, mabilis nating mailalabas. Ayan, ano po? So, yan po, the Word of God must be mixed with faith to take effect in our lives. At doon po sa Juan 6:63. Binasa na ba natin yung kanina? Oo, yung Juan 6:63. His word carries his nature. What he says reveals who he is. So, yun daw mga salita, dala-dala natin. Yun ang nagre-reveal sa ating kalikasan bilang tao. No? Then, siyempre nakikilala mo yung mga tao, the way you speak. Diba? Yung mga salitang ang tawag doon, inuusal. Inuusal ng isang tao. Di ba minsan sasabihin natin, ba't ganun yung magsalita? Parang tubong squatter. Huwag naman natin hahamakin ang nasa squatter. Pero ganun ang nasasabi. Kasi ibang klase. No? Sino ba yung mga kasalamuha na mamana? No? Kaya yun. Kung ano yung mga salita natin binibitawan sa ating mga labi, that reflects our personality. Kapag narinig natin, di ba, yung ang ganda ng magsalita, parang Christian. Di ba? Pag minsan may mga kausap tayo, no? Yun ang ating yun nga pala talagang Kristiyano. Kasi nga, ang mga salitang namumutawi sa kanyang labi ay mga salita ng Diyos. Yan. Kaya tama po ito, no? His word carries his nature. What he says reveals who he is. Kaya ito ay isang paalaala sa atin. Huwag na tayong gumaya sa mundo. Tulad halimbawa ng mga salita ng mga naman natin, yung mga bading, yung mga bakla. Meron sarili silang mundo. Iba yung kanilang mga pananalita. So huwag nating gayahin yun. Yung mga salitang kalye. No? Huwag nating gayahin yun. Dahil tayo mga Kristiyano, kailangan ng mga lalabas sa ating labi ay mga salita na nanggagaling sa ating Panginoon. Parang yung lesson din sa amin as guro, na kailangan kung kami magsusulat, no? O kaya, yun, sa pagsusulat, kailangan tamang spelling. Dahil yun ay gagayahin ng iba. No? Yung pag-love-love na L-U-V, baka mamaya, matanim kasi sa mga bata, ng spelling talaga ng love ay L-U-V, which is wrong, mali. No? Kaya tayo din dapat maging maingat, lalo sa ating pagsusulat. No? Kailangan ang sulat natin ay tama, although ang trend ay ganon, shortcut, no? OMG. Diba? Minsan nahihirapan ako tatanungin ako ng aking apo, ano yun? Kasi nga parang shortcut lagi, no? Ano pa ba yun? OTW. Ano ba yun? Hindi ba? Na-open naman ako. Mga salita, mga shortcut na hindi talaga, syempre na. Ayun ay mga sa kabataan, no? Pero yun nga, bilang isang guro, ayaw akong magsulat ng mga ganon dahil nga yun po yung aking natutuhan na kailangan kapag magsusulat ay tamang spelling. Para ito po ay mabasa man, hindi gagayahin ng tama, hindi gagayahin ng mali. Kasi kapag nandun ka na sa tunay, na halimbawa humihingi ng mga informasyon, mga formal gathering, ay kailangan talaga ay tama ang isusulat mo. Dahil malilito ka na. Ayun nga ba ang tamang spelling? Di ba? Dahil ang ginagawa
naging mali. Diba? Kasi yun ang ano ng mundo, yun yung trend. No? Kaya yun po. Huwag naman ma-offend ang mga gumagawa nito at sumusulat. Minsan kasi ako nadadala din. Nakakasulat din ako ng mga ganon. Kasi nakakatuwa ba minsan? Nakikigaya ka kasi. Diba? Nakikigaya ka doon sa mga kabataan. Nag-enjoy ka rin na yung mga, ano yung tagang? Huyo, yung mga mali-mali sa grammar naman, ano? Huyo, dapat who are you? Pero huyo, me, mga sabihin, nasaan ka na you? Yung mga ganun, dito na me, yung mga ganun, nakakatuwa lamang, ano. Pero talagang, yun yung mga sample lang ng mga ano lamang, ano. Pero alam naman natin na mali. Nasama kasi tayo. Yes, nakikiayon kasi tayo doon sa sanlibutan. Kung ano yung kanilang lengguwahe, gusto nating mapasama sa trend. No? Okay po. At sabi nga po dito ay, example, what the media brought into the world during the pandemic is fear. Ano naman? Noong panahon ng pandemic, di ba lahat tayo takot? At yun nga po, lalo tayong tinatakot ng social media, di ba? Kaya nga, nakakahanga din yung mga tao na hindi talaga nagpaturo. Hindi ka nagpaturo. Ayan, mga hindi nagpa-vaccine. Talaga hindi sila nadala, no? Nung trend na iyon, talagang kailangan magpa-vaccine. Kaya lamang, sino nga ba nagkwento sa akin minsan na ngayon daw, kapag halimbawa at namatay ka, tapos nalaman sa ospital na ikaw ay walang vaccine, ipapakremate ka. Kahapon lang, sino ba nagsabi sa akin? Si Anden. Kasi yung kanilang tiyahin ba yun na namatay. So, ang sabi agad, COVID. Kaya kailangan tinanong kung may vaccine. Pero dahil walang vaccine, cremate. Na-cremate siya. Yun, yung mga ano. Okay? So, ayan, ano po. At yun nga po, talaga naman. Pero mayroon ding purpose kasi si Lord kung bakit nangyari yung pandemic para maging closer, no, kay Lord. Kita naman yun, talaga yung speaker doon, ang lakas. Pag nanalangin, parang inulit yung unang panahon na every 6 o'clock ay may Angelus na nagdadasal ang lahat. Natigil ang sasakyan. Nabot ko pa yun noong nagtuturo ko sa